Tatak na sa RMN DXIC, ang paborito ninyong stasyon sa Dakbayan sa Iligan. Alas 7 or alas 8 sa buntag mga higala. Welcome na usab sa atong tulamanon, BDM, mas maayo boss. Nindot kayong adlaw karon mga higala. At least tigali, way ulan-ulan karon. Bisag taliksik, init kayo. Anyway, ang BDM mas maayo boss. Naglangkob kanila ni Congressman Vicente Vart Belmonte Jr., Vice Mayor Henry D. O laing kahulugan ni ini, binuhatan, daghang matabangan. O ang ilang panglantaw, vision nila alang ni ining sunod. Tulo ka tuig puhon, mao ang Business Development, Department of Education Support Program o Medical Assistance and Development kang Vice Mayor Henry D. kana mga higala. Og alang sa mas maayo boss, naglangkob kanila ni Maglinaw Orlando, Mr. Clean, walay kontrobersiya, manager sa Economic Enterprise Development and Management Office. Abragan Bong, iliganon nga tinuuray mo serbisyo sa katawhan, ilabi na sa mga senior citizens o ubang mga sektor sa Dakbayan. Salsos Jose Joe, Mr. Housing, padayon ang housing and resettlement sa mga urban poor o ubang sektor. Alang sa maayo, Magaro Noel, sa malahutayong kalinaw sa Katilingban, ilabi na sa kabukiran. Ang High Ariel, Mr. Educator, Committee Chairman on Education sa Sangguniang Panglungsod. Ariola Bayani, alang sa moral recovery o ang iyang inisyatiba sa Iligan City Drug Treatment and Rehabilitation Center. Yang Marlin, abogada, naglaban sa katungod sa katawhan ug inspirasyon sa kababayenan. Openyano Roy, Mr. Livelihood, ug implementor siya mga higala sa programa sa lokal nga kagamhanan nga 5-piece program alang sa mga mag-uuma. Alang sa boss, Busico Alfredo, ang sinati ug ang eksperyensyado sa Sangguniang Panglungsod. Obial Yosafeno, Mr. PhilHealth, Dr. Samasa. Xiao Freddy, masaligan, masandigan ug masampit sa katawhan. Committee Chairman sa Trade and Industry ug ingon man sa Sports sa Sangguniang Panglungsod. Sweet Michelle, tingog sa kababayenan ug ang iyang inisyatiba sa pagpreserbar sa kultura sa Dakbayan. Mao kini mga higala ang naglangkob sa mas maayo boss. Anyway, karong adlaw mga higala naka-schedule man nato diri. O atong gidapit nato si konsehala attorney Marlene Yang, abogada, naglaban sa katungod sa katawhan ug inspirasyon sa kababayenan. Apan sa di pa ta magpadayon mga higala, malakbitan nato kabahin ining tubig. Of course na ay interruption mga higala sa tubig. Sama ra gihapon sa ubang mga gamit nato sa kinabuhi. For example, mga ekipo, sakyanan, given bisan pa ang kuryente. Panagsam mawala, maisturbo ta. Ato gani mga cellphone nato, mag-uol ta kung dili ta ka load, dili ta ka recharge, etc. Why signal. So ang comfort nato, ang kahuruhay sa pamuyo nato maisturbo. Just like water, kaning service interruption ka mga higala karon, dili ka na problema. Life goes on, adjust na mo ni ini. Di man kay karon lang nga magsigit-singgita, no? What ay tubig. Okay, padayon na ana sa linya si konsehala attorney Marlene Yang. Good morning, konsehal attorney Marlene. Sir Lino, maayong iligan kanatong tanan. Ni Sidlak na gid ang adlaw, sir. Correct, nindot na. Nindot, pero gahapon nindot man pud to sa kay bugnaw ang panahon, pero mao lang lagi na nay ubang mga areas nga medyo kulba-kulbaan, pero karong adlaw ni Sidlak na gid ang adlaw. Okay. Sidlak iligan gid taron. Nindot ni attorney Marlene Yang tungod kay at least tingali karon ani daghang good news tingali haton nimo. Apan sa di panatanan, mangumusta sa katawhan nga timbayaon sa nato sila. Yes, una sa tanan, sir, maayong buntag kanimo. Maayong buntag sa mga naminaw ni imong programa BDM Mas Maayo Boss sa istasyon DXIC RMN.
na hinaot ako nga pagasugdan ninyong inyong adlaw karon sa pag-ampo o pagpangayo sa Ginoo guidance and protection. Kaya I always believe, sir, no, nga sa matag adlaw sugdan ginato sa pag-ampo. Yes, agree ka diha, agree ka ta. Anyway, Attorney Marlene Yang, hapit naman yun. No, ang Mayo. In fact, election na. Nasayra na to nga magpapili ka balik. O gani, daghan siguro, dili lamang ako, kundi ang katawhan yun, ang tibuok iligan, mga tana. Isip membro sa sangguniang pangungsod, unsa may kibali ang imong nahimo sulod ni atong unang termino nimo. O labaw tanan, considering isab, nga lone opposition ka diha sa sangguniang pangungsod. Okay, sir, medyo ubay-ubay gyud ang atong mga nahimo na dira sa sangguniang panglungsod. Ang ako lang siguro paghisgutan karon, I have 3 major projects ongoing karong mga panahona. Okay, ug atong manghisgutan puntanan medyo ubay-ubay, sir, basig mula pasta. But anyways, una sa tagagigayon gihapon sa sunod. Okay, sir. Magpasalamat ko ana, sir. So, una sa tanan, sir, nalipay gid kay ko karong buntaga nga ulan, nga wala na siya nag-ulan pud, sir, kay for the previous days nga milabay nga gasig ulan-ulan na hunong gamay ang atong construction. The first good news is that if you remember, sir, ni atong December 17, time sa sir, medyo gakuan man. Dali lang ha. Okay, feedback. Palihog sa sa radio din na yan. Painayan kay si engineer di niya kadungog. Palihog ko else. Sailino, yes, nainduman ni mo niya atong December 17, which was the first year anniversary atong actually first commemoration atong nahitabo nga Typhoon Sendong. Naapod tay groundbreaking ceremony nga gihimo nato dito sa Barangay Santa Elena with respect to the Iligan City Coconut Weaving Center. Tugang higayuna ni abot si Mrs. Cynthia Villar, ang ating chairman sa Villar Foundation, tungod kay gi-turn over man pud niya ang decorticating machine nga gamito nato sa Coconut Weaving Center. Okay. Ang katong struktura, sir, worth 1 million pesos, mo na siyang atong center, Iligan City Coconut Weaving Center. Ang ga-donate ni atong 1 million pesos is si Congressman Varf Belmonte. Okay. So a week after atong pag-inaugurate, groundbreaking, gisugdan dayon ang construction. Hapit na galing gyud siya mahuman, sir. Excited na kita nga mahuman para maka full blast ng atong operation. It's just that nahinay lang sila atong gasig ulan-ulan kay dili pwede ma-welding para magbutang na unta sa roofing o sa mga trashes tungod kay magsigig ulan, makuryentihan niya sila, sir. Okay. So, nalipay ta nga ongoing na gyud karon, sir. Ang atong mga 49 ka mga participants kay gipili man nato to, gi-prioritize man nato ang mga IDPs nga na-relocate sa Santa Elena. Na-train na sila, sir, for how many days last December pa. Ready na ang atong mga equipment para paghimo sa coconut. So ang ato na lang yung giulat ang struktura para ma-install to ang decorticator and then full blast na dayon ta pagkahuman sa structure. Pananglitan kung okay ra ang panahon, good weather, pila ka unsa ka dugay ang timetable niini? Mga 2 weeks time, sir. 2 weeks time kay gahapon naka-istorya nato ang engineer, niingon siya gahapon kay kusuging ulan gahapon, sir, di ba? So niingon siya nga karong adlaw kung walay ulan, so nindot man ang panahon pod, mupadayon sila so in 2 weeks time, mga February. Kaya ang nakanindot manggod, sir, na natay ready buyer, na natay market para ani atong gapaabot na. Okay. Yes, gapaabot na, sir. Actually, ang DPWH mangyud ang atong kanang palit gyud ani, pero for the first month manggod sa atong operation, sir, paliton ni siya sa Villar Foundation. Gikan sa Cagayan, kinapod sila Camela Homes dito. Paliton nila for the whole month ang tanan natong production, maski pilay mahimo, paliton nila tanan. Okay, alang sa atong mga listeners, attorney, pakihisgot unta kung unsa gini decorticating machine. Okay. Okay, kaning decorticating machine, sir, this is one equipment kundi kanabitang mga bunot sa atong lubi, sir. Actually, ipanglabay naman galing na siyang uban sunugon, makakos pa siyang pollution. Correct. Kani siya mabasa man or dry, ibutang nimo siya sa decorticator or sa decorticating machine. Pagawasan niya ang fiber na lang ang mugawas, sir. Ang katong iyang fiber sa bunot, yes.
ug kanang fiber matipok-tipok manguna siya sir, mura na bitaw din siya hay. Kuan ka na sa mga farms sir, nga mura na siya cube tan-awon, mura siya square tan-awon ingnana. So mao na siya ang gamiton para paghimo niya og murag lubid-lubid na nasa equipment dito nga gidonate sa Villar Foundation. Ilubid-lubid na siya, twirling machine dito din sa loom, weaving loom. Mahimo na dayon siyang coconut. Simple kayo sir, actually for 2 days na train to atong mga participants. Master na dayon kayo sila. So nakanindot po dani nga proyekto sir kay source of income gid siya, no? Source of livelihood gid siya sa mga maka-participate niini, although identified lang sa karon ang atong mga participants. And then since this is self-sufficient nga proyekto, later on pag maka-save ta, we will buy another decorticator aron pwede pud nato mabutangan tong ubang mga kabarangayan, especially sa hinterland barangay sir. Nga daghan kaayong mga lubi na yung mga coconut plantation dito magamit nila. Daghan na kay mga barangay kapitan nga ni show og interest. Ni show og interest ani nga gusto sila mo bisita pohon sa atong First Iligan City Coconut Weaving Center para they could witness by themselves kung unsaon gyud pud paghimo. Pero sir, last December katong adunay convention sa mga barangay kapitan. Yes. Remember ka atong sa ABC man siguro to sir dito sa Manila. Ubay-ubay sa atong mga kapitan nga niadto mga 20 ka buok gidala dito sa Las Piñas, dito sa first nga weaving center sa Villar Foundation, gidala dito og naka-witness pa sila unsaon. Pero kung first hand gyud nga paghimo, wala pa kaayo. So this will be an opportunity once mahuman na ning atong Coconut Weaving Center. Okay, kang Mrs. Hanep Buhay gihapon to. Yes sir, yes sir. Actually daghan pa man galing ang mga proyekto pud nga ibubu diri, pero later na pud na siya sir kay tiwason sa ni natong usa ka project and then later on we proceed with the next project. Laing pangutana, unsa man gyud end product ni ini nga idiretso nagbaligya dito sa mga gapaabot karon kay magamit. Yes, ang coconut, mo na siyang gitawag nga coconut sir. Kung ma-notice ni mo sir, kanang bitong padulong ta sa pugaan, kanang sa mga kilid bitaw, kanang sa dalan din ha, sa kilid, for slow protection, maguna siya sir. Ang kanang rip-rap diha. Yes, ang slow, mo na siya ginabutang din na sir for slow protection to prevent soil erosion. Because there were studies made nga mo ni siya ang pinakalig-on nga gamiton para taplak diya sa kilid para maka-prevent gyud og soil erosion. All weather na siya, di na siya mataya. Sama sa dili sir niya. Once sir ba nga mabasa siya sir, mas mo siya kaligon. Okay, so number kaya na, di na mo mangitag laing market niya na except DPWH tingali. Yes sir, dili na ako. Actually namang isa pud go order sa Surigao. Kabalo ba ka sir ang ilang order is 500 per week. Di ba pud matabang og imo. So kinahanglan daghan pa kayong decorticator. Paningin ka magpalit og decorticator kay lain ra bining prinsipyo ni Mrs. Hanep Buhay. Tagaan kag starting, unya kinahanglan maningkamot yun aron gyud mo roll ang imong capital kintahay diha. In fact, mahinumduman ako at that time nga dito ang mga sendong victims, gawas na ining decorticating machine, gusto sila nga tagaan po sila budget nga cash para kintahay murag operating expense nila. Natuman ba to? Actually dili na kinahanglan sa kaning operating expenses sir kay na naman tanan gi-provide man ang tanang equipment. Mo na siya no kani siya self-sufficient man gini siya sir kay once mapalit kay paghimo man gud nimo like kaning mga coconut husk di naman ta kinahanglan mo palit tungod kay sa first na tong operation 20 ka truckload of coconut husk ang i-donate ni Councilor Roderick Marso. Yes. Imagine sa 20 ka truckloads, daghan na kay nagmahimo, sir. And I strongly believe na with this production na to, dili na ta kinahanglan mga pag financial support pa sa Villar Foundation kay medyo sobra na po, sir, ba? Siguro panahon na po na. Di. Ang concept mong God, na ay ihatag, na apoy participation sa mga recipient o mga beneficiaries. So, kinahanglan, sabay-sabay, partnership, mo nang naglambo tong Mrs. Hanep Buhay dito sa Las Piñas. Yes. Anyway, ma'am, di amang po yung nabalitaan ako, unsa man yung coffee plantation na amay, nasugnan ko nun mo? Yes. Kana siya, sir, mo na siyang mahitabo ugma, no? Pero before that, sir, nalay isa pa ka programa nga ako pong
Bitan, sir. Last January 8, aduna po tayo gihimo nga groundbreaking ceremony. The same barangay, sa Barangay Santa Elena, the government property. Sir, kung naka-remember ka, it has been my advocacy ever since I started assuming office as a member of the Sangguniang Panglungsod. Katong construction sa Youth Holding Center. Remember ka ito, sir? Alang sa mga minors. Yes. Kani manggid galing po, sir, no? Isa po ni sa advokasya ni Mayor Cruz mo nang katong ako ning gi-present sa iya nga idea that was during 2010 pa. Kus ganon gid kay siyang nisuporta na ko ani. That's why we searched for funding ani. So katubit ang nahatag, sir, nga 2.5 million ni Senator Francis Pangilinan. Who is the author of Republic Act 9344 to Juvenile Justice Welfare. So, January 8, nakahimot sa itong groundbreaking. Nag-site inspection na, sir, because the funds are already available. Nag-site inspection na ang City Engineer's Office. Actually, karong February 6 na ang bidding. Right after that, makastart sa may mga second week of February masugdan. And hopefully, by March, mahuman na po siya, sir. And we are so happy kay daghan kayong matabangan ani, sir, kay daghan kayong mga kabaranggayan pod karon nga ng problema kung asa in town unsa ilang paghimuon in case na ay mga minors, mga children in conflict with the law, kay di man guna nato pwede mabutang sa dangpanan, dili pwede mabutang sa mga sa jail, dili pwede mabutang sa kabaranggayan, otherwise administratively charged ang atong mga specialists. Okay. So finally na naging sir, akong pasalamat nato kay Kapitan Alikaway sa Barangay Santa Elena, sir, sa iyang cooperation. Anyway, ang kaning mga minor, ma'am, kaning na ay violation sa balaod, pananglitan, holding center magani, how long kung sa kadugaya sila ibutang dito, pananglitan? Mo na po na i-roll nato sa atong mga CSWD, sir, no? Okay, there are several interventions that will be done. Actually, kani siyang Youth Holding Center, dili lang manggaling kay CSWD ang mumana ani, na ang manggali dapat mga psychologists, na po tayong mga spiritual advisors. Kaya ang purpose mang good ani, sir, is para kaning mga kabatan-unan na medyo niliko sa ilahang mga kadalanan, mahatagan pa og opportunity to be absorbed back in the society as normal individuals. Kaya usahay mang good, mabranded na dahil bitaw ni silang, ay, hala, kuyaw ni, nanani-record. Ano bitaw, sir? Tinuod na. Oo. And even ang atong sa Hall of Justice, atong mga prosecutors, mga kaabogaduhan din na mutabang sab sila ani, sir. So, specialization po ni expertise sa isa pod ka ahensya nato sa gobyerno, which CSWD, ang atong mga prosecutors, sila may kanang partner pod. And then we'll be looking for psychologists also, mga NGO nato. So medyo dako-dako pa bigid pod ni siya og trabaho unon, sir, pero sige lang kay atong nakita nun nga nasugdan, matiwas gyud ni nato, sir. Okay. So ang kaning kabahin ni unang coffee plantation murag bag-o ni? Yes, sir. We are very happy. This is in partnership with DepEd. Kaya ang ato mang yung area nga, this is 11 hectares, sir, dito sa Rugongon Agricultural High School. I see. Okay, ang atong sir, ang atong principal din na is Sir Richard Telaid, and ang supervisor niya si Dr. Joviniana Hinay, and then of course with the support of Sir Randolph Tortulang, gihimo gini natin siyang as part of the curriculum nila dito, sir, kay Agricultural High School man. Oo. Okay. Sa una man gud, sir, mingon sila nga pilmi lang tagtanom og kape pero mo fail kay wala lagi ka ng mga monitoring. This time, ano man gud ni siya, sir, part of kabalo bitaw ka, sir, mga estudyante mas madlok minas mga maestra sa diba. Sunod gud ba? Pero what's nice is that students and then pamilya sa estudyante, because every student man gud, sir, gi-assignan sila area nga ilahang i-cultivate. So, tabangan sa pamilya. And then, not only the family, the community itself sa Barangay Rugongon will be there. Kinaamagod po na pagahimuon din nga kooperatiba, sir. Nga maura po'y mupalit sa production, ay ipahad dito sa Nestle. So, okay, this is in partnership with DepEd and the Nestle Philippines and of course the local government unit of Iligan. Kay kuan mo guni siya, sir, kanang ang naghatag sa atong mga cuttings, 25,000 cuttings. It's not anymore seedlings. Cuttings na siya, sir. Ang Nestle gyud ang ni-provide ani. Okay. So ang technology sa pagtanom, kaninang agricultural high school amo take care ni anak intahay.
ang technology o naay technician dito gikan sa Nestle? Sir, nagi dusi ka bok nga gipa-train nato last June. Aha. Gisuportahan po ni siya sa Nestle. Okay. Sila gyud may nag-fund ani last June dito sa Davao. Okay. Gipadala nato dito na mga maestra, na from the city agriculture, I see. na mga estudyante ug na ay opisyales sa community nga gipadala dito. So na-train na gid ni sila, sir. Okay. Pila ka hectares ni ma'am? 11 hectares, 11 sir, hectares. ang pagatamnan. Okay. And then, just for 6 to 8 months, adun na daday production. Kaya muna yung nakagwapo dun sa bagong technology. Ang kanang cuttings ang gamiton. Cuttings, 6 okay. to 8 months, sir, mukha na siya. I see. Ang ato mag yung main thrust, good ani, sir, kaya if you notice sa Barangay Rugongon, ang average income per family dito is 1,500 to 2,000 in a month. Oy, medyo baba kayo. Yes, baba Budo. gid siya, sir. May naagit siya sa Poverty. ubos poverty pa. level gid siya, Okay, sir. okay. So with this, hopefully, makatabang ta nila, and after sa Rugongon, sir, will be muni atong nasabutan, no, with DepEd and sa Nestle na siguro mo spread out na din ta panuruganan. And then mga hindang, kabaksanan, katong mga areas, Bunawan. Kaya dili lang ta mo concentrate diri sa Rugongon. Kaya naman ko yung nursery dito, sir, na pwede na din nato dito ta magkuha sa mga cutting sa nursery sa Rugongon. So tomorrow will be the grand launching. Actually, sir, upat ka buok ang mga upat ka buok ang proyekto ug mga i-launch na patoy patubig dito with other NGOs. Sa Santa Elena gihapon. No, sir, sa Rugongon Agricultural Rugongon. High School, Okay, yes. okay. Upat ni siya kakuan, sir. If you're invited, sir, if you wanna join us tomorrow, we'll be going up there. I believe Councilor Frederick Xiao will be joining us also, and Councilor Marzo, kaya magnapot sila yung mga proyekto dito nga idungan na lang po og launch tomorrow, sir. I see. So, dili na katingad ani, Attorney Marlene Yang, nga nakuha nimo ang Nestle. Tungod kay nasayod mo yung tingali tanan, nga once nitong sa una, murag connected man ka ni ini nga kompanya. Yes, medyo bata-bata to, sir. 89 to 1991. Pero karon still young gihapon. Tungod sa apelyido, sir. And sir, ang atong hataw padayon, sir, every Saturday. Correct. Every Saturday sa Public Plaza. Nalipay ta, sir, no, nga daghan magid pud gay kayong ni appreciate. Sa una man gud, sir, medyo makadawat pud tag mga batikos namin, pakiay lang pa, sir. Actually, it is beneficial to the health, sir, and then you develop camaraderie with imong mga kaubanan. Daghan ka siya, and I'm so happy that daghan ang nakakita aning advantages. Okay. And dili lang sa plaza, sir, we have already branched out to different barangays. Natay Barangay Santa Filomena, Barangay Santo Rosario, Barangay Tibanga, Barangay Mahayahay, Barangay Dito Kalan, and we are receiving so many requests pa karon, sir. Ginabudget lang nato atong panahon kay ang instructor pod nato dili man gud pod kay daghan. Pero we're just so happy that daghan kay ang naka-appreciate ani nga ko answer. Ani nga Nakatay pila ka gutlo pa, attorney, doon na, tingali, dili man kanay ang unang panahon nga makatingog ka sa radyo, pero I would like to take this opportunity nga pangutan-on sa imo, kanibitang nagpabilin nga hunahuna sa pipila ka mga katawhan diri sa Dakbayan sa Iligan, nga usa ka opposition, pagdaog nimo opposition ka. So how are things at lesang ko niyang pangluso tungod kay lone opposition man ka? Okay, gitawag mo ang opposition sa una, sir, tungod kay we came from the other party. Yes, correct. So mo gina siya na opposition. Usahay mangod kini mayong kag opposition mo, ang connotation ba is nanana lang i-oppose yun nimo. Correct. Tungod kay naka sa opposition. Correct. Inani magud po ni siya, sir. Once naka didto, no, you have to work as a team, sir. Kaya because kanang mo approve tag mga resolutions, mga ordinances, ang imo mang tan-awon dili man imo panggikan ko sa opposition, gikan ko ani nga partido, but it's for the good of the people of Iligan. Kaya we were voted by the constituents, and we were voted nga dili tungod kay ani ka nga partido. We were voted kay para mo trabaho ka in service to the people of Iligan City. So we work as a team. So man siya, naamang galing mga ordinansa resolution na kinahanglan pod na komentaryo ta. Pwede man pud ka komentaryo, wala man ta gi-prohibit ana. Pero if you talk of teamwork, nindot ang atong relasyon sa atong mga kauban nina sa sangguniang panglungsod. Normal man gid po na usahay, sir, nga naay mga bangi-bangi.
Kaya naamag yung mga resolusyon nga, lahi ang yang opinion, lahi po ang ako Yes, natural mo gina sa usa ka council. Yes, otherwise, maingnan po dayon ta din kuanta, sa na, sir, ka ng silent. Silent. Pero anyway, wala na magpasabot ang imong contribution dito sa teamwork. Wala na magpasabot nga gi-give up na nimo, for example, ang mga barugana nimo or madala ka sa tanan as what ang impression mong sa uban nga tungod kay ikaw rang usa diha kuyog na lang ka kung unsay isulti dito, unsay barugan, etc. So ma-explain na nimo, ma'am? Yes, atong masulti lagi, sir, no, when it comes to working as a member of the Sangguniang Panglungsod, ang atong yung priority is kung unsa gyud ang mga benepisyo, unsang advantage, that's for the public interest, specifically sa mga katawhan sa syudad sa Iligan. We do not look into party na, sir, but it's more on loyalty to the people of Iligan. It's not loyalty to the party, but loyalty to the people of Iligan. Naay nindot kay nga quotation yan. Yes, sir. Yes, sir. Loyalty begins where the loyalty to my party ends. So, totoo siya. Ay, murag yun na. Yes, kay Manuel Quezon. Magsaysay, Ramon, magsaysay, sir. Yes. Yes. Anyway, ma'am, piki na magitas oras, no? Thank you kayo sa imong pag... Sir, one last, ano na lang, sir, ha? Okay. Would like to invite everyone, please come and visit Mimbalot Falls. Isa po ni sa atong mga activity? Ako, sir, since last year, Manggod, in partnership also with the Iligan City School of Fisheries ug sa Army, sa DepEd, we've been cleaning up Mimbalot Falls. And then kung makita niyo sa nindot na jud kayang improvement, together with the Barangay Council of Barangay Boroon, gilimpyuhan na nato ang mga kabataan nato din na sa Iligan City School of Fisheries, may panglimpyaan na every week. Makita niyo sa nindot na gid kay siya. It has been brought back to its glory, although not completely, pero nindot na gid. Suruyin ninyo pagbalik ang Mimbalot Falls. Okay, ato ra niya nang hisgutan tuhon sa imong mga inisiatiba sa tourism pod. Yes, sir. Sir, salamat kay sa higayon nga magihatagan ako karong buntaga, and I hope and pray that you will have good health and more power to you, sir. May buntag, may Iligan. Okay, daghang kayong salamat kang attorney. Konsehala, attorney Marlene Yang. Anyway, mga higala, gamay naman lang kaitog oras, mga higala, sa di pa ta mo takop, mga higala. Ang kining programa, gihato diha kaninyo, pinaagi sa mayong kabubuton sa BDM Belmonte D. Marso, o mas maayo, boss. Once again, mga higala, sa makausap pa, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kinina usap ang inyong alagad, Lino de la Cruz, uban kang Jude Bunhok, sa Pikas Lawak, mga higala mo ingon. Maing buntag o have a nice day. Inadabati ang usa ka binayran nga programa. Ang mga pulong ug gunahuna nga giluwatan sa dumala, iyan lamang ug walay labot ang makawani ug tagdumala ning sibihan RMN Iligan. Sa Pilipinas, maraming radyo, pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRC Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Vigan, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoto, Giganao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Kuragoy pasultihon, ako moingon, nga ang kinabuhi sa tao sama sa usa ka. Adunay sinugdanan ug adunay katapusan. Kung ako sa pasultihon, ako moingon nga may pagmatapos ang kalibutan kay maimpas ang tanang utang kaysa matapos ang buwan na biyang daghanang bayranan.
Ang pasultihon. Tulumanon nga magsapwang sa nagkalain-laing gumunhap nga mahitabo sa kinabuhi sa tao. Tulumanon nga tagan sa mga una-una nila ni Ate Pres o ni Bord Teban. Diin, ang gipadayag nilang mga huna-huna, bunga lang sa ilang opinyon. Ugway labot ang istasyon. Kun ako ang pasultihon. DXIC Tatak RMN. Pili lang tingog ang dako sa pamilyang Roses, pati ang ilang kadaghanon. Magkauli na ba ang tanan na kung ano? Mao nga ang gipalit nila, murag higante, aron mga daginot. Mga anak, tagaan na ito. Iyan mo kinigditasyon. Order 1, 2, yabo! Usa ka adlaw, nakurat si Daddy sa gipalit ni Mami. Ma, gamay naman ng Joy sa Shell. Punta, kakumpareta aron makadagino. Dili ka may karang 5 pesos na Joy sa Shell. Yung dakong litro ni sa tubig. Nga nga maabot todo sa kasinana sa pamilyang sawa nato. Kudog ko! Bah, sulit di ay ang 5 pesos na Joy. Sa dagkong pamilya, dakong sulit ang Joy. 5 pesos, muabot og sa kasimana. 5 pesos is the suggested retail price. Joy promotes good hygiene if diluting. Prepare Joy dishwash solution using clean and boiled water. Dilution at every wash occasion is recommended. Uy! Tuloy-tuloy ang saya! Tuloy ang panalo! Tuloy ang pag-lock ng Coca-Cola! May 100,000 pesos pa for me! 100,000 pesos per Mommy! Matching pakain sa barangay ko! Tuloy ang pakain para sa amin! And instant preload! May millions of preload pa ako! Ang Coca-Cola! Yung pinong pag-lock hanggang January 30 na! Just look under the cap. Text code, space code to 2653. Tuloy ang lock hanggang bagong taon! Extended ang saya! Promo extended until January 30, 2013. See posters for details per DOH FDA permit number 1760 series of 2012. Luya mga kong lawas, gulat! Wala ka may bawang na timan! Timailan ka na nga nagagtoksin sa imong lawas, boy! No ba? Tunay dagang timailan, boy! Kanang ti regular na paggawas sa hukaw! Dugay hilisan, insomnia, sakit sa o, sakit sa kalawasan ug lutahan, di hamis ang kutis, poor memory, excess weight, baho ang ginawa o daghan pa pag G-Detox na noy, ang pinakakusog na herbal capsule! G-Detox Plus Herbal Capsule! Ikaw kuryat, pag G-Detoxan, may mahal ang maginawa na! G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, Dial Me Pharmacy, Shama Drugstore, ug sa ubang mga butika. Ang pinakakusog! G-Detox Plus Herbal Capsule! Ang pinakakusog! Huwag pang sa toxins o palatian. G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. G-Detox Plus. G-Detox Plus Herbal Capsule. DXIC Tatak RMN. Okay, kung sila may adlaw, kamusta ka nang pamatikaran ka na siya ng mga yan. Sa pinang lagat sa kanya to from Pai, Baril Rice. Bueno, ang suwatan po, kartong tagan, pagdagan mo gara, pinadakin sa kabana, na magtago lang sa nga, nga, Gaudin. Kamu kuno'y sulbad ni nga kong kahasol. Bahin ni sa kong asawa nga doon ay dakong misteryo nga naglimin sa among kaminyoon. Doon na may tulo ka mga anak. O kini ikatulo, mao nang nakahatag ka na kong dakong problema. Mamangod na yung mga pangitabo. Hello? Oh, pare Max! Ikaw rin ha? Mga pre. Sige. Ikaw mo pre. Okay, pre Max. Ikaw na ko na. Okay pre, bye. Hindi si paring Max, maginitinod ka kumpare. Gaudin, Rina. sabat lang di kasulti mo sa mong cellphone. Si Kuan si paring Max. Nga naman, asabay tayo, ha? Musuran man kuno siya dinis bay, mangumusta ka rito nimo. Oo ba? Oh, Ay, yun na, Gaudin, ang mga bata. to na sa eskwelahan, giyatod na nako.
Gihatod nimo? Unya ni ka man lagi. Gihatod na ko sa kong pananaw. Amnew. Ikaw, mato ka na sa trabaho, ha, Gaudin? Rina. Ano ba may tuto ka man ako? Rina, wag ka man gihapon mausap. Saan sa kadya, Gaudin? Ha, ngano kadya? Kaaraw na sa kabuhi ni mo, ha? Rina. Ay, ba, chumibli yung... Doon na sa... Ay, gagawin. Ay, mo. Husto lang doon na to ka mga anak. Uy, Gaudin, period na ta. Dumagal na itong usa rin. Tuluhulan na to ang atong mga anak, ha? O, puna na itong usa. Husto na na, Gaudin, babaeng lalaki. Dumagal na itong usa, tulo lang. O sa may katulo, ha? Bahala nagmabayot. Ay, ni mo, uy. Hayag pa kayo, uy, maap na tagisita. Ano na bas pa rin, Max? Karoon pati ulit itong taon, dugay pa to. Paabuto lang na to, uy. Unya na nagmulakaw ni. Karoon lang gud rin, ha? Di na gud magwanta ba? Kuyawan kong ma-prostate cancer ko. Nasad, huwag din na ikatarungan niya, uy. Kanang prostate cancer. Pamatay na tinood, ha? Dali na, bi. Sa banyo lang ta. Tuwa na, sad! Murag cute, makaagwanta. Nasakit magang tuhod. Ako rin mangitag pagi. Dali na. Ay, huwag kang ikaw din, uy. Mag-lisod yung kong balibad ni mo, uy. Sige na, uy, dali na, uy. Okay, yes! Mao gid ang mahitabo. Kini akong asawa, di gid siya makabaho og purol. Umani adto hitabo paglabay sa pipila ka adlaw. Gaudin. Kuan ba doon ako ibalita nimo? Balita? Unsa na? Straight to the point ni Atty. Rofel Banyok o unang radyo unang balita? Dili, uy. Lain ni. Nahibawon nako. Bahin sa politika. Dili sa Gaudin. Masyaw o surdres? Samot. Unsa man na, ha, Rina? Bibi, ihungungan ako nimo. Hala, ihunghong lang, ha? Kaya kinil bang hunghong, mo na namatsyang Bonifacio. Ha? Dugo sa mga bayani mo sa nang imo. Unsa man lagi na isulti ni mo nako, ha, Rina? Gaudin, I'm pregnant. Usa? Nagsaba ka rin, ha? Wala tinuod, Gaudin. Nga naman na! Nga naman sabak man ka? Saan di ay? Nagituloy siya ko nimo. Di miturok ang tikis ko sa bakan. Okay. Okay ra na. Gusto mo sa ko nga matulo ang atong mga anak. Pero human anong ikatulo, stop na kitang. Kusyon ang una, kusyon. Babae ba kaning umaabot atong anak o lalaki? Bisa kung sa lang. Basta, ikatulo na. Okay, yes! Nalipay na lang sad ko nga nagsabak ng akong asawa si katulo na mong anak. Ug di adlaw niya na nga diha sabay ang akong kumpare nga si Paring Max